2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Hallelujah. Pagpapala at pabor para sa lahat po na nagdideklara na siya ay super blessed kay Kristo. Amen, mga kapatid? Amen. And also, kung bago po kayo sa ating channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS, look at that. We are celebrating our 1,000 plus subscriber. Ayan, maraming salamat po. Please still continue to share, like, and subscribe para mas marami pa pong mapagpala. At ang aming pong lambing ay, ayan po, please watch and be super blessed sa mga videos po natin. Habang kayo po ay naglalaba o kaya kumakain, o kaya nag-aaral, kung ano man ang inyong ginagawa, at yung cellphone naman ninyo ay pwede nyong gamitin para makatulong sa ministry by watching our online broadcast. Amen po mga kapatid? So, balikan nyo rin po dyan yung mga dati nating mga lesson para po lalo po kayo mapagpala ng salita ng Diyos. Amen? And also, back to school na po tayo. So, please enroll sa mga hindi pa po nag-enroll. Because The Master Teacher Bible School is now open and that is tuition free. Ayan. So, we welcome sit-ins po. Every Sunday po yan, 11 a.m. ay nag-aaral po tayo. At kasama po ang Wednesday sa mga pag-aaral din po natin. Alright. So, let's begin. Tayo po ay magpasimula na sa gawain ng Diyos. At ang ating pong lesson title, series ay pinamagatang Unstoppable Momentum Through Unlimited Favor. Wow, no? So, alam naman natin na yan ang tema natin for the whole year, pero dapat mas paigtingin pa natin ang ating pong kampanya para po dito, para lahat tayo ngayon ay unstoppable na sa ating mga momentum para sa Diyos. Amen na kapatid? Sapagat ang unstoppable momentum through unlimited favor ay isa pong deklarasyon na spiritual na nagsasabi po tayo na dahil sa biyaya, dahil sa pabor ng Diyos, hindi po sa ating mga gawa, hindi sa effort mo. Sabi sa katabi, hindi sa effort mo. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, lahat tayo ngayon ay nakakapagpatuloy at nakakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga lagi natin itong dinideklara. Because, sabi dyan, this concept often highlighted in prophetic messages and faith-based declaration centers on the idea that when favor is unlimited, look at that, momentum becomes unstoppable. Amen na kapatid? At yun yung prayer natin sa lahat ng mga naririto, na lahat tayo ay lalong buhusan ng Diyos, tabunan ng Diyos ng mga pabor, pagpapala, para ang isipin na lang natin ay maglingkod at magpatuloy sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Hindi na tayo problema sa anumang problema na yan. Sagot na tayo ng Diyos dyan. Can you hear amen? Amen. And also, the main components of unstoppable momentum is there are 5. First is limitless favor. Sabi nga natin, limitless favor. Yan, very good. It is viewed as supernatural force that breaks restriction, opens closed doors, and provides access to opportunities that human effort cannot reach. No? Yung mga pinagsara na ng pinto, ng oportunidad, yung mga nabigo last year, binibigyan kayo ulit ng Diyos ngayon ng bagong pabor. Amen na kapatid? Para lahat tayo ay makapagpatuloy. Yung mga walang ministry dati, ngayon na po ang taon na kayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Number 2 is active, not passive. The favor is described as aggressive, fighting for the believer's behalf to bring about divine acceleration, turning delays into speed. Look at that, no? Kung dati medyo nakaka-attend ka Sunday lang, no? Ngayon nakaka-attend ka na ng Sunday at Wednesday. Palapakan nga natin si Lord. Yan, so 2 beses ka na nakaka-attend because we're turning delays into speed. No? Mas pinapabilis natin ang ating paglago sa Panginoon. Thirdly, it is a rising momentum. Ibig sabihin po, china-challenge natin ang bawat isa na mag-move forward. Hindi po pa atras move forward or bounce forward into a new levels of success. Amen na kapatid?
na kung dati paupo-upo ka lang dyan, ngayon may ballpen ka na, nagsusulat ka na, at dahil nakapagsulat ka, darating ang araw na ikaw din ay meron ng sariling care group. Can you hear amen? Amen. So that's a rising momentum. Fourth is strategic alignment. Ibig sabihin po nito, this momentum is sustained through intentional living, aligned with the purpose and staying focused on God's promises. No? Bakit ba tayo nagpupunyagi na maglingkod sa Panginoon? Bakit ba gusto natin na maging unstoppable tayo sa paglilingkod? Kasi may mga pangako ang Diyos sa mga tapat. Amen mga kapatid? Yung last lesson natin, di ba, mayroong Bema Judgment. Amen mga kapatid? At sa Bema Judgment, lahat ng masisipag sa Panginoon ay kokoronahan. Amen po? Kaya magsipag po tayo at umasa sa pangako ng Diyos. Fifth and final, a renewed mindset to encourage individuals to walk in faith. No? Na minsan hindi natin pinapansin yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Sakyan mo, angkasan mo na ang kanyang mga pangako sapagkat ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen, kapatid? Expecting breakthroughs in your careers, in your relationship, and personal lives. Wow! Ang ganda po na to. Kaya, pag napag-aralan po natin ang unstoppable momentum through unlimited favor, lahat tayo mababago na ang kaisipan. Amen, mga kapatid? Amen. And also, ang key outcomes ng declaration natin, ito yung mga inaasahan natin this year, being unstoppable momentum in our lives. First is overcoming obstacles. Ibig sabihin, alisin mo na yung mga pumipigil sa iyo kung bakit wala ka pa ring ministry. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ano yon? Pwedeng katamaran, pwedeng tao, pwedeng bagay, ano man ang nakaharang dyan, tingnan yung picture, tibagin mo na. Amen mga kapatid? Banggain mo na. Sabi nga ni Anika nung anniversary natin, babanggain ang mababangga. Amen mga kapatid? Sasagasaan ang masasagasaan. Why? Because we need to push through and overcome every obstacles na nakaharang sa ating mga harapan. Amen mga kapatid? Also, it includes divine acceleration. Ibig sabihin, moving forward with an unnatural speed. Ibig sabihin, nagmamadali tayo para maka-advance tayo kagad. Nagle-level up tayo sa ating mga career, lalo na sa ating ministry sa Panginoon. Can you hear amen? Kaya bawal na yung tutulog-tulog. No? Amen po ba? Dapat ay gising na gising ka sapagkat lumilevel up na at ibinuhusan ng Diyos ang kanyang unlimited na pabor sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. So lahat ay nagle-level up, lahat ay paabante to bounce forward into new levels of success. And also, unusual kindness. Ito po yan dahil sa pabor ng Diyos, marami ang Diyos na gagamitin na mga bulsa. Amen? Maraming gagamitin ng Diyos na mga pitaka at mga kamay ng Diyos para tumulong sa iyo at sa iyong pamilya. Amen na kapatid? Amen po ba? Na minsan hindi ka naman dapat tutulungan, hindi ka naman dapat bibigyan, pero dahil sa pabor ng Diyos, no, naaabutan ka ng pagpapala kahit hindi ka karapat-dapat. Amen na kapatid? Do you like that? Gusto niyo po ba yon? Unusual kindness. Amen mga kapatid? And also, shift in circumstances. Situation and systems shifting to favor the believers. No? Na sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa karera mo sa buhay, sa negosyo, sa pagpapamilya, maging sa pagme-ministry, ito po ay lalo po na kayo ay bibigyan ng Diyos ng maraming pagpapala para lalo kayong maniwala sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So therefore, sabi dyan next, unstoppable or favor is unstoppable. Sabi nga natin, favor is unstoppable. Why? Because favor is unfair. Because it is not earned, it is bestowed or given. That is why they cannot stop it. No? Ito talagang nature ng pabor o grasya ng Diyos. Wala tayong magagawa diyan. We don't deserve it,
pero binibigay pa rin ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Amen mga kapatid? Kaya nga ang tawag doon ay pabor. Sabi mo nga, pabor. Mabait ka ba? Hindi mo masyado. Huwag kang mag-alala. Para sa'yo pa rin ang pabor ng Diyos. Sa mga mababait po ba kayo? Kung mabait ka naman, di mas lalong maraming pagpapala ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Can I hear amen? Amen. So, unstoppable momentum in this message ay inilagay po sa akin ng Diyos sa puso ko this year, 2026, na ang bawat isa sa atin ay lalong mag-advance, mag-level up in all aspects of our lives, because I believe, ako po'y naniniwala, that this year is a year of God's unprecedented, extraordinary, and unlimited favor. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Angkinin mo na yan, no? Lord, sige po, ibuhos mo na sa amin ang iyong unlimited na pabor. Amen na kapatid? So always remember this. First thing, number one, God is, sige sabihin natin, God is unlimited. Amen mga kapatid? And we are serving an unlimited God. Amen mga kapatid? Ang pinaglilingkuran mong Diyos ay hindi limitado, and He has in store for us something that we cannot fathom. Wow. Ano kaya ngayon ang ibibigay mo sa akin, Lord, ngayong taon na ito? Umasa ka sa unlimited na pabor ng Diyos. Amen mga kapatid? And to back up those claims mula sa Biblia, let me read with you our key text. Psalms 23 verse 6. Look at this. Surely goodness, tov, and mercy, kesed, shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen na kapatid? Amen po ba? Amen. At kung titingnan po natin ang mga pagpapala na kayang ibigay sa atin ng Diyos, look at that. Sunod-sunod po ito. Goodness and mercy. At kailan? All the days of your life. Araw-araw. Monday hanggang Sunday. Kaya hindi ka na mauubusan ng pabor ng Diyos. Can you hear amen? Sapagat ang Hebrew word ng salitang goodness ay tov. Sabi nga natin, tov. Amen. It means the good. Tingnan mo yan. Mababait at mabubuti. Hindi lang yon. Goods. Good and goods. Ano yan? The property and possession. Mga pagpapala, sasakyan, ari-arian. Para sa'yo yan. Ano pa? Or good things. Mga bagay. Look at that. Good men and women. Ibig sabihin, susundan ka ng mga mabubuting tao. Gusto niyo po ba yung mga kapatid? Kaysa palibutan ka ng mga masasamang tao, kawawa ka doon. Tama? Pag nasa iyong pabor ng Diyos, papalibutan ka, susundan ka ng mabubuting babae at lalaki. Amen mga kapatid? And why? To favor you. Tama mga kapatid? Para ikaw ay pagpalain. Tama ba mga kapatid? Maganda ba na ikaw ay napapalibutan ng mga mayayaman na pinagpala ng Diyos, ng mga kapatiran? Amen. Bakit? Kasi sila rin ay pwedeng gamitin ng Diyos at hindi sila magdadalawang isip na bigyan ka ng pagpapala kasi sinabihan na sila ng Diyos, hoy, bigyan mo si pastor ng ganito. Amen na kapatid? Hoy, bigyan mo si sister ng ganito. Amen na kapatid? Bigyan mo si brother ng ganito. Amen po mga kapatid? Ang tawag doon ay pabor ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? And also, as an adverb, it means well, beautiful. Wow, ang ganda naman ito, no? Sinusundan ka ng mga magagandang bagay, best, better. Look at that, walang kawala. Para sa iyo ang mga best na bagay, amen? Amen po ba? At para sa iyo pa rin ang mga better na mga bagay. Amen na kapatid? Pati yung mga better sa iyo pa rin. Kaya puro magaganda ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Diba Romans 8:28, all things work together for good. No? May good, may medyo hindi good, medyo may bad, pero lahat iyon ay ibibigay ng Diyos sapagkat merong kang tov or pagpapala, pabor sa Diyos. Amen na kapatid? Amen. What else? Bountiful, cheerful, at ease, fair word, be in favor, fine, glad, graciously, joyful, masiyahing mga tao, kindly or kindness,
best, and loving or merry. Look at that. What else? Pleasure, precious, prosperity, ready. Sabi nga natin, ready. It means prepared, no? Complete, equip, or organize. Ready ka na para sa paglilingkod. Sweet, wealth, welfare. What is welfare? The safety and happiness and be well favored. Look at that. Napakarami po at sunod-sunod ang mga pagpapalang yan sa lahat ng mga umaasa na ang kanilang Panginoon ay ang Panginoong Diyos. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Amen. Hallelujah. However, ang isa naman pong Greek word, Hebrew word pa na mercy, ang ibig sabihin naman ay kesed. Sabi nga natin kesed. It means kindness, kabutihan loob, mercy, awa, pity. Alam mo naman yan, awa. Hindi po pity, physical therapist na. Pity or reproach. Ibig sabihin po nito, sasawayin ka ng Diyos. Amen na kapatid? Kasi ayaw niyang magpatuloy ka sa mga mali mong ginagawa. Are you here with me kapatid? Now, yung Psalms 23 verse 6, goodness, tov, and mercy, kesed, will follow you all the days of your life. Bakit? This is in the context na ang Panginoong Diyos ay ang iyong mabuting pastol. Sabihin mo nga, good shepherd. Amen mga kapatid? Mabuti ba ang ating pastol na si Lord Jesus? Amen. Minsan may problema ka, mabuti pa rin ba siya? Yes. Bakit? Ang isang good shepherd, kagaya ng isang good teacher or good pastor, gagawin niya ang nararapat. Amen po mga kapatid? Kahit pa balian ng paa sa buto ang isang tupa para lang maitama ang kanyang puso at pag-uugali. Amen na kapatid? Ang sama naman ng pastor. Hindi. Kapag ito ay medyo nabalian, ang pastol mismo na yan, aakayin ka, isasakay ka sa kanyang balikat para hindi ka na masyadong mahirapan habang pinapagaling at ginagamot ka niya. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Amen po mga batid? Kaya talagang the best ang ating good shepherd. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. At ano naman po ang pangahawakan nating mga pangako ng Diyos? Ito po ay mga pangako na hindi kayang baliin o pigilan ng kahit sino, kahit pa po ni Satanas. Numbers 20, sabi po rito, in Psalms 23 verse 6, para sa mga taong ginawa nilang pastol ng Diyos, look at this promise. Next po, all the days of my life. Ibig sabihin, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Linggo, unlimited favor every day ang para sa atin. Can you amen? Amen po ba? Do you like that? Amen. Sa mga ayaw, wala akong magagawa. Numbers 23 verse 19. Sabi rito, God is not a man that he should lie. He is not a human that he should change his mind. He has ever spoken and failed to act. Has he ever promised and not carried it through? May mga pangako ba siyang hindi niya ginawa? Sagutin niyo po ako. No? 20. Yan, 20. I, Balaam, receive a command to bless. He, ang ating Diyos, has blessed and I cannot reverse it. Hallelujah. Look at that. Si Balaam po ay isang propeta at ang lahat po ng ginawa ng Diyos na pinagpala niya, yung mga tao na pinagpray niya na pagpalain, look at that. Hindi niya pwedeng bawiin ang panalangin ng pagpapala sa mga tao na yan. Amen na kapatid? Hindi niyo muna pwedeng paghirapin yung mga pinagpala na ng Diyos o sumpain yung mga pinalaya na ng Diyos. Can you amen? Baka kasi may magsabi, naku, galit ata si pastor sa akin, pinagpipray ako na bumagsak, pinagpipray ako na masira ang buhay ko. Hindi totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Sinabi mismo ni Propeta Balaam, ang sino mang pinagpala ng Diyos, what He has blessed, I cannot reverse it. Amen na kapatid? Hindi mo pwedeng baliktarin ang sino mang pinagpala ng Diyos. Tatanungin kita, naniniwala ka ba na may maganda kang buhay?
Naniniwala ka ba na uulan ng pagpapala sa iyong buhay? Angkinin mo na ito sapagkat para sa atin ang lahat ng unlimited na pabor ng Diyos na buhay. Shout Amen! Bakit nga po ba? Again, next. Favor is unstoppable. Favor is unfair because it is not earned. It is bestowed or given. That is why you cannot stop it. Are you with me, kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. Binibigay yan nga sa mga hindi karapat-dapat eh. Eh bakit pipigilin pa dahil lang gumawa siya ng mali o ng masama? Ang pabor ay pabor na galing sa Panginoon. Can you hear, amen? Look at this. Deuteronomy 28 verse 3. You will be blessed in the city and blessed in the country. Look at that. Sino sa inyo ang mga sinabi, Lord, pag nagkatrabaho lang ako, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, makaipon lang ako ng marami, maglilingkod na ako sa iyo. Eh nung nagkatrabaho na, hindi maganda yung napasukan, hindi na naglilingkod. Why? Look at this promise. God can bless you in the city and God can bless you in the country. Hindi limitado ang Diyos sa lugar upang pagpalain at payamanin ang iyong buhay. Can you hear, amen? Amen po ba? Probinsya man o Manila, kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen na, kapatid? Pilipinas man o abroad, kaya kang pagpalain ng Diyos. Can you hear, amen? Maliit man na kumpanya or multi-billion-dollar company, kaya ka pa rin na payamanin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin hindi limitado sa lugar. Siya ay Diyos ng lahat ng lugar at kaya niyang pagpalain ang ating mga buhay. Shout amen! Amen! Look at that! Pangawakan mo yan, Lord, kahit nandito ako sa San Luis, yayaman ako. Amen? And if you just believe on that, pero kung hindi, hindi para sa iyo ang pabor na yan. But of course, pag sinabi natin na blessing or yaman, ang iniisip madalas ng mga tao, ayan na. International pa yan. Pera. O kaya gamit. Ari-arian. Kasi pag mayroon ka niyan, mayaman ka, eka. Amen na, kapatid? At pag nawala naman sa iyo mga bagay na yan, look at that, napoprostrate ang maraming tao. Pinagpapalit nila ang Diyos sa pera. Are you with me, mga kapatid? Eh nakita na natin sa example po dito sa ating sa bansang Pilipinas, yung corruption, di ba, sa flood control projects. Look at that. Mali-maleta yung pera na hawak nila, pero hindi pa rin talaga tunay na yaman yon. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya yung perang hawak nila ngayon, baka ganito na lang eh. Baka ang dasal nila, Lord, bigyan mo lang ako ng peace of mind. Amen, kapatid? Kapayapaan lang ng isip. Bakit? Para makatulog naman ako ng mahimbing at maayos kesa sa pera. Are you with me, kapatid? Kaya hindi rin pera magpapasaya sa iyo. Dahil sa gulo at gusot na nangyayari sa buhay natin, sa pamilya man o sa buhay natin, ang tanging sagot po dyan ay walang iba, kundi pagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen po, mga kapatid? Mas maigi na kahit konti ang iyong kinikita, basta galing sa malinis, yan ang tunay na pinagpapala na buhay ng Diyos na buhay. Amen? Exodus 20, verse 24. Everybody, make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle, wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. Look at that. Ano po yung verse? Exodus 20. Anong familiar sa inyo pag sinabing Exodus 20? The 10 Commandments. Amen, kapatid? This is verse 24. Ibinigay na ng Diyos yung 10 Commandments mula sa verse 1 hanggang pababa. Pero, alam ng Diyos, hindi makakasunod ang tao sa 10 utos. Amen, kapatid? That is why in verse 24, tinawag niya si Moses, Moses, halika. Make an altar. Sabihin nga natin, altar. Yan, pakipindot po, brother. Look at that. Bakit? Sapagkat kung kayo man ay hindi makasunod sa Diyos, alam niyo po yan eh, disobedience means no blessing, obedience means blessing. Tama, mga kapatid? In the Old Testament. Kung hindi man kayo makasunod, Moses, build an altar. Make an altar. Bakit?
doon nyo ilagay ang mga susunugin na mga alay para mapagpala pa rin kayo ng Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Pag ikaw ay nagkakasala sa Diyos, you are unfavorable. Sabi nga natin, unfavorable. Amen? Siyempre naman, parang sa mga anak natin, pag matigas ba yung mga anak nyo, ang ulo ng mga anak nyo, masarap ba silang pakainin sa Jollibee? Ang tigas ng ulo ito Tama? Lalo yung mga maliliit, syempre, huwag na yung malalaki. May trabaho na kayo, bumili na kayo sarili nyo. Are you with me, mga kapatid? Pero yung mga mababait na, Nay, ano pong gagawin ko? Walis ng walis. Ano pong gagawin ko? Anak, halika nga magpahinga ka. Mag-Jollibee muna tayo. Amen, mga kapatid? And that is called favor. Now, kung hindi ka man paboran because you're unfavorable, sabi kay Moses, make an altar. Build an altar. Amen, mga kapatid? Just in case of emergency. Why? To cover the sin. In Old Testament po, need pa rin ng tupa, sabi niya cattle, di ba kanina? Or goats or sheep. Bakit? Pantakip sa kasalanan. If you are unable to perform your duty to God. Amen po, mga kapatid? Sapagkat minsan mabait ka lang Lunes hanggang Biyernes, pagdating na ng Sabado, medyo tinatamad na ako, Lord. Amen, mga kapatid? So, we also know that in the New Covenant, we know this very well in John 1:29 na hindi lang po tinakpan ang ating mga kasalanan ng tupa or kordero ng Diyos. Sino po yan? Si Jesus. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Inalis niya. Ano yung kanta? Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanli. Alam na natin yan. Hindi lang tinakpan, inalis pa ito. Nino? Ng ating Panginoong Kristo. And look at that. Hindi ka lang pinatawad sa iyong kasalanan forever. John 1:17, look at this. For the law was given through Moses, grace and truth came. Sabi mo nga, came. Through Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Grace, biyaya, pabor, no? Pagpapala, and truth came through Jesus Christ. Ang Greek word ng salitang grace, alam naman natin yan, napakahabang series niyan, charis. Sabi nga natin, charis. It means acceptable, benefit, favor, gift, or pleasure. So, dahil kay Kristo, dumating na ang pabor ng Diyos. Are you with me, kapatid? Hiwalay kay Kristo, wala kang pabor na matatanggap because Jesus came with grace and truth. Are you with me, kapatid? Kaya pag tinanggap mo si Kristo, nasa iyo na rin ang grace. Nasa iyo na rin ang truth of the Word of God. Now the question is this. Tingin po kayo sa akin. Do you believe this? Naniniwala po ba kayo sa sinabing ito ng Biblia? Kaya ko po tinatanong, dahil hindi gagawin ng Diyos ang isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Amen, mga kapatid? Ikaw ba'y talagang naniniwala that in Jesus you are super blessed? That in Jesus you have unlimited favor, grace, and truth? Amen po, mga kapatid? Amen. At kung yan ang yung pinaniniwalaan, yan ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Do you believe that, mga kapatid? Pumalakpak nga pang lahat ng naniniwala sa ating Diyos. Why? Sapagkat marami pong mga uma-attend sa church, marami mga naniniwala sa mga relihiyon, pero hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Hebrews chapter 4, verse 2 says, for we also have the gospel. Sabi nga natin, gospel. Preach to us. No? Sabi niya, meron din kaming mabuting balita na itinuro sa amin, just as they did. But the message, everybody, but the message they heard was of no value to them, because those who heard it did not combine it with faith. Sa NLT, sabi dyan, they don't believe in what God has told them. No? Ang gospel po dito, they did not profit them. Bakit? Walang pakinabang sa kanila. Kahit attend ng church, kahit ang daming sinusurat ng verses, bakit walang pakinabang? Kasi hindi sila naniniwala. Are you with me, kapatid? Ikaw ba'y naniniwala na may meron kang magandang buhay kay Kristo? Na ikaw ay magaling na kay Kristo?
na ikaw ay mayaman na kay Kristo? Amen mga kapatid? Na ikaw ay pupunta sa langit kay Kristo? Amen. Then believe that, or else the gospel is of no profit, no value for each and every one of us. Why? You don't combine it with faith. Dapat may pananampalataya ka. Habang nakikinig ka, nakikita mo yung mga verses na binibigay ni pastor, dapat ikaw din ay naniniwala, tama ang salita ng Diyos at sasakyan ko yan, pangahawakan ko. Okay, amen? Amen po mga kapatid? So ano po ba yung tinutukoy dito na gospel ng sumulat ng Hebrews? Ito po ay walang iba kundi, look at that, the gospel of grace. Sabi nga natin, the gospel of grace. Hallelujah. Ang ibig sabihin naman po ng matay lahat. Yan. Ang ibig sabihin naman po ng the gospel of grace, ito po ay ang mabuting balita ng kaligtasan na regalo ng Diyos. Dahil kanino? Dahil kanino po? Kay Jesus Christ. Sabihin natin, Jesus Christ. Hindi dahil mabait ka, not earned for your personal effort or merit or religious work. Ibig sabihin nito, ibinigay sa iyo kasi pinaburan ka ng ating Diyos nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang tinatawag na gospel of grace. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? Maliban pa dyan, gusto mo bang maligtas? O mag-donate ka muna ng ganito. Gusto mo maligtas? Magbigay ka muna dito. No, hindi yan ang tunay na gospel. Sapagkat ang tunay na gospel, ikaw ay naligtas kahit hindi ka mabait, hindi ka karapat-dapat, kasi napakayaman ng biyaya at pabor ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Sige po, huwag niyong tipirin ng Diyos, palakpakan natin ating Diyos. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, next, God is unlimited and His unlimited favor is, look at that, inside you. Sabihin mo sa sarili mo, inside me. Sabihin sa katabi, inside you. Amen? Wow! Ang Diyos natin ay limitless at yung pabor pa niya, nasa iyo na. Anong kahalagahan na ito'y nasa iyo na? Ha? Hindi na mawawala. Amen mga kapatid? Nasa iyo na, malapit na. It is an internal potential to receive favor with an unlimited, unprecedented, and limitless force of kindness that can override natural circumstances. Look at that. Alam naman natin yun Ang tawag doon ay milagro. Tama mga kapatid? Na minsan may mga tinatanggihan na ang mga doktor, meron ng mga ayaw paboran na mga tao kasi dalang-dala na sila sa iyo. Oo, magbabayad ako sa sige na. Ayaw na. Tama mga kapatid? But because of the unlimited favor inside you, God will still bless you internally. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Do you believe that? Jeremiah 32 verse 17, look at this. O sovereign Lord, you have made the heavens and earth by your great power. Look at that, everybody. Nothing is too hard for you. Amen? Kanta yan papakanta namin sa susunod yan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Amen na kapatid? Yan yung verse. Baka lang ipakanta nyo. Jeremiah 32:17, nothing is too hard for our God. Makapangyarihan ng Diyos natin. Amen na kapatid? Amen po ba? So una, hindi ka mauubusan ng supply ng pabor because you have unlimited resources from an unlimited God inside of you. Look at that. Hindi ka na mawawala ng supply. Philippians 4:19, and this same God who takes care of me, look at that, will what? Supply all your needs from His gracious riches which have been given, kanino? To us in Christ Jesus. Wow. Sinabi ko na sa inyo, yan po yung nakapasngil doon sa harap ng bahay namin. Philippians 4:19. No? Na ang Diyos ipagkakaloob ang lahat ng pangailangan ng aming pamilya dahil kay Kristo Jesus. And we claim that always. Amen na kapatid?
Kaya hindi po kami magkukulang. Amen po, mga kapatid. So the classic example of that is yung prodigal son. Sino po nakakalam ng kwento ng the prodigal son? Amen? Hindi naman siya mahirap, di ba? Hindi rin siya pulubi. Tama? Pero naging pulubi siya sa mundong ito. Bakit? Hindi siya sumusunod sa kanyang ama. Sa ating kalagayan, hindi siya sumusunod sa Diyos at kay Kristo as their Lord and Savior. So ano nangyari sa kanya? Naging pulubi siya at ang kanyang kinakain ay kaning baboy. Amen na kapatid? So what is the key? Dapat sumunod ka sa Diyos. Kahit anak ka na ng Diyos, sumunod ka pa rin sa Diyos para lalo kang habulin at lalo kang payamanin ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Again, hindi ka pipigilan ni Satanas. Hindi ka niya mapipigilan pa na pumasok sa langit. Pero ang gagawin na lang niya, pababagalin niya, guguluhin niya, sisirain niya ang buhay mo para pabagalin niya ang pagpunta mo sa langit. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya huwag kang papadaya kay Satanas. So, today, let me share with you the factors or reason why we have unlimited favor. Are you interested with this? Okay. Bakit nga po ba meron tayong hindi nauubos na pabor mula sa Diyos? Number one, kanina nandyan na. God is, everybody, unlimited. Sabihin natin, God is unlimited. Amen? And letter A, why God is unlimited? Because our God is omnipresent. Anong ibig sabihin ng omnipresent? Next po. Omnipresent means unlimited presence. Look at that. Lagi mong kasama ang Diyos because He is present everywhere. Amen mga kapatid? Jeremiah 23:24, no one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere? Hindi nyo ba alam na ang Diyos ay nasa lahat ng dako? In heaven and on earth. No? Kahit saan ka magtago, nandoon ang Diyos. So you cannot play hide and seek with God. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hindi ka pwedeng makipagtaguan sa Diyos. Lord, hanapin mo ako. Hindi ka pa nagtatago, nahanap ka na. Amen mga kapatid? Hindi ka rin pwedeng tumakbo. You cannot even run away from God. Like Jonah. Do you know the story of Jonah? Amen mga kapatid? Sumakay siya sa barko na gawa ng Diyos. Dumaan ang barko sa dagat na Diyos din ang gumawa. Kaya ano nangyari? Ano nangyari kay Jonah? Pung! Jonah! No? Huli ka. Nakita pa rin siya ng Diyos. Amen na kapatid? Kasi hindi ka makakapagtago o makakatakbo sa iyong calling sa Diyos. Can I hear amen? Sabi ng salmista, Psalms 139:7-8, where can I go to get away from your spirit? Saan ako pupunta para makalayo sa iyong spirito? Where can I run to get away from you? If I go to heaven, what happened? You are there. If I make my bed in hell, you are there. Verse 9, if I climb upward on the rays of the morning sun, or land on the most distant shore of the sea where the sun sets, even there. Sabi nga natin, even there. Ano sa Tagalog yon? Kahit doon pala, your hand will guide me and your right hand would hold on to me. Wow. Kahit saan, naroon ang Diyos sapagkat siya ay Diyos na Spirito. Diba? John 4:24, God is Spirit. Amen na kapatid? Kaya nandun ang Diyos, saan man tayo pumunta. Verse 11, if I say, let the darkness hide me and let me light around to turn into night. 12, even the darkness is not too dark for you. Night is as bright as day. Darkness and light are the same. Sabihin natin, the same to you. Amen, kapatid? Kaya pala kahit napakaitim mo, tapos nagtago ka pa sa dilim, kita ka pa rin ng Diyos. Bakit? May night vision siya. Amen mga kapatid? Kaya mga ginagawa natin sa dilim, pagliliwanagin ka pa rin ng Diyos. Bakit? Walang kadiliman sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay parating nagniningning at nagliliwanag. Bakit? Hindi para lagi kang sitahin To guide you, sabi kanina,
to guide you, to hold you, and to protect you. Sabi ng verse 10 kanina. Amen mga kapatid? Amen po ba? Of course, anak ka ng Diyos, kaya papakailaman ka niya, pero ang una niyang duty, bakit ba tayo naglalagay ng ilaw? Para makita natin ang ating mga anak at maprotektahan natin sila. Can you amen? Kaya salamat sapagat ang Diyos is everywhere. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Kaya po, importante rin sa mga pastors o mga care leaders na dapat po, pag nagtuturo tayo sa mga miyembro natin, halimbawa, o kaya sa mga maliliit, dapat po lalong lumiliwanag. Sabi mo nga lumiliwanag. Hindi pa labo anong sabi nun? John 3:16? Ano raw? Hindi ko rin alam eh. Grabe naman. Lalo pang lumabo imbis na lumiwanag. Bakit dapat lumiliwanag pati ang salita ng Diyos? Para maging pakinabang sa mga kapatiran. Amen na kapatid? Psalms 119, 105. Look at this. Your word is what? Lamp for my feet and light for my path. Ano po yung lamp? Pinaliwanag ko na yan, di ba? Pangmalapitan. Di ba? Lampara, hawak mo para hindi ka madapa. Ano naman yung light? Parang flashlight, pangmalayuan. Headlight ng mga sasakyan para hindi ka mabangga sa iyong journey, sa iyong pagpunta sa langit. Can you amen? You need the guidance ng salita ng Diyos. Amen. Matthew 18 verse 20 says, "For where 2 or 3 have gathered together in my name." Kaninong pangalan? Kay Jesus. "I am there in their midst." I chose this translation kasi napakaganda ng pagkakasalin dito. Oo, totoo, 2 o 3 nagkatipon, nandyan si Lord. Amen na kapatid? I am there. Pero may kasunod in their midst. Andyan ako sa inyong kalagitnaan. So hindi lang siya basta narito. Amen po ba kapatid? Ang Diyos natin ay nasa gitna pala natin. He is in the middle, the center of the heart of this gathering. What is the heart of this gathering? Para purihin ng Diyos. Tama mga kapatid? Amen po ba? Yun ang pinakapuso natin. Ba't ba tayo nagsasama-sama rito? Galing kami sa malayo, kayo galing sa trabaho at pagod na rin, di ba? Pero bakit tayo narito? Our heart, the very heart of this ministry, ay sambahin natin ng Diyos sa spirito at katotohanan. Shout amen! Now, bakit sinabi ni Lord, I am in the midst of them? Bakit nga po ba? Bakit pumupunta ang isang leader sa gitna? To have an equal access sa lahat ng mga nasasakupan niya. Tama mga kapatid? Siyempre, dahil nakapalibot sila, ang pinaka-shortest distance ng proximity na maabot mo, yung iyong inaasahan ay nasa gitna siya. Are you with me mga kapatid? Kaya, anong ibig sabihin? Ang Diyos gusto niya na lumapit pantay-pantay sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya mamaya pag nag-pray ka, manalangin ka ng buong puso sa ating Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Why? Because God is with you. Sabihin nga natin, next po, God is with you. Amen mga kapatid? Kaya yung mga umaattend po dito ng Bible study, ng prayer meeting, o yung mga humahayo, huwag kayong matakot. Amen po mga kapatid? Nasabi, naku, madilim na, baka habulin kami ng aso. Naku, baka medyo kami sa daan. Bakit? Ang iba na ang panalangin ay, Lord, sana po ay huwag mo kaming iiwan. No? Lord, sama mo po kami sa aming pupuntahan at sa aming pag-uwi. Well, maganda naman yung prayer na yon, pero let me tell you this, God is with you. Kaya dapat itama natin yung prayer. Dapat ang sabi mo, Lord, salamat sapagkat kasama ka na namin. Alam kong iningatan mo na po kami. Kami man ay humayo, kami man ay uuwi mamaya, naniniwala kami sa iyong salita. You are in the midst of us. Amen na kapatid? Amen po kapatid? And look at that, no? Ang Diyos nangako na siya'y nasa gitna ng lahat ng kanyang mga anak. Kakaakyat pa lang niya sa langit, pinatunayan niya na ang kanyang pangako. Mark 16:19 to 20, sabi diyan, after the Lord Jesus said these things to his followers, he was carried up in heaven. And he sat on the right side of God. No, umakyat na si Lord sa langit. 20. The followers went everywhere. No?
Tingnan nyo, nagpabibo kagad sila. Yung mga alagad went everywhere. That is the go part. Ano bang utos sa atin? Go and make disciple. That is the go part. They went everywhere in the world, and look at that, told the good news to people is the make disciple part. Amen, kapatid? And look at this, everybody. And the Lord helped them. No? Tinulungan sila ng Diyos. The Lord proved that the good news they told was true by giving them power to work miracles. And that is the work of the Holy Spirit. Wow! Pag-akyat na pag-akyat, exit si Lord, enter si Holy Spirit. Sasamahan kayo ng banal na Espiritu. John 14 verse 26, but the helper, sabi nga natin helper. Sino yun? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Wow. No? So, nabigo ba yung pangako ng Diyos? Nasasamahan niya tayo? Hindi po. The helper, the Holy Spirit, kasama tayo sa lahat ng ating paglilingkod. Can you hear amen? Because God is everywhere. Are you learning so far? Okay. Next, letter B. Dito po tayo matatapos. Letter B is, because our God is omniscient. Sabihin nga natin, omniscient. Anong ibig sabihin ng omniscient? Pakipindot po. It means unlimited knowledge. No? Ibig sabihin, He knows everything. He knows all. Amen na kapatid? Alam niya lahat. Mas kilala pa ng Diyos ang sarili mo kesa sa sarili mo mismo. Are you with me kapatid? Na minsan akala mo, kilalang sino si Sagani Versosa, kilala ko siya. No? Pero minsan, huy, ba't naging ganun ka? No? Bakit? Hindi mo talaga kilala ang sarili mo, pero kilala ka ng Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Now, dahil hindi mo nga kilala ang iyong sarili, madalas tuloy ikaw mismo ang nagbibigay ng limit. Sabi mo nga limit. Sa sarili mo. Bakit? Akala mo kasi hindi ka talaga mahusay. Hindi ka talaga magaling. Hindi mo kaya. Na hindi ka pwede. Na hindi ko alam. Brothers and sisters, ang hindi mo lang alam ng Diyos na kaya mo. Ulitin ko, ang hindi mo alam ng Diyos na kaya mo kasi tinutulungan ka ng Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Now, ang tanong ay, alam mo ba kung papaano nakalutang ang mga planeta at mga ulap sa ating mundo? Sino po sa inyo nakapagtanong na, ba't kaya nakalutang ang Earth? Bakit yung mga ulap parang hindi naman bumabagsak? Paano kaya ito ginawa? Kaya nyo po paliwanag? Kaya ng siyensya, pero minsan nabibigo pa rin sila. Bakit nagkaganon? Why? Isa lang ang nakakaalam. Job 37 verse 16, sabi diyan, do you know how the clouds drift? These are what? The miracles of the one. Sino yan? The God who knows everything. No? Grabe. Kamangha-mangha talaga yan. Even nga, sumakay kayo ng eroplano at dumaan kayo sa mga ulap, magkakaroon ng turbulence, no? Kasi nababangga ng eroplano yung mga ulap, and so on and so forth. Paano nangyari yun? Are you with me? Hindi natin alam, pero alam ng Diyos na alam ang lahat ng bagay. Amen mga kapatid? Sabi niya sa baba, sa New Century Version, do you know how clouds hang in the sky? Do you know the miracles of God who knows everything? No? Ito rin po yung sinabi ni Elihu kay Job. No? Kasi ito yung context nito ay sa Book of Job. Si Elihu po ay ang isang bata na galit sapagkat gusto niya na himukin si Job na yung mga problema mo, ito'y binigay ng Diyos para ikaw ay patibayin. Yun ang kanyang gustong gawin. Kaso yung tatlong kaibigan niya, sinabi, wala nang Diyos, iniwan ka na ng Diyos. Kaya nagagalit siya. At higit sa lahat, mas naniwala si Job sa mga kasinungalingan ng kanyang mga kaibigan. So, tinatanong siya, hindi ka ba naniniwala na kahit may problema ka, kaya kang iangat ng Diyos, kagaya ng mga ulap? Amen na kapatid? Papaano ako makakaahon sa mga utang na ito?
Paano ako makakalutang dito sa kabuhay ko na ito, na bagsak? Hindi mo alam. But God knows, because our God knows everything. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? In New King James Version, mas maganda, next po. Do you know how clouds are balanced? Those wondrous works of Him who is, look at that, who is perfect in knowledge. Sabi nga natin, perfect. Anong meron ng Diyos? Perfect knowledge. Ang Hebrew word ng salitang perfect is tamim. It means entire, literal, figurative, or morally. Lahat na yan. Ano pa man ang gusto mong isipin. As a noun, integrity, truth, without blemish, complete, full, without spot, undefiled, uprightly, or whole. Meaning, God has a perfect knowledge. Pag inisip niya, tama yun. Amen na kapatid? Pag binigay niya sa'yo, sa tingin mo ay mali, grabe naman to si Lord, oh. Tama pa rin yun. Amen na kapatid? Because He has what? Tamim. Sabi nga natin, tamim. Perfect knowledge. Amen po ba mga kapatid? At kagaya po ng sinabi ni Elihu kay Job, God is a sovereign God. Sabi nga natin, sovereign. Anong ibig sabihin ng sovereign? God is in control. Sabi natin, in control. Kontrolado ng Diyos. Halimbawa, sabi mo, Lord, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Hindi ka nakatapos. Ibig sabihin ba nun ay hindi ka na-aasenso? Hello? Hindi naman siguro. Bakit? May pangako ang Diyos, Jeremiah 29:11, good future pa rin sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Amen na kapatid? Hawak pa rin ng Diyos. Malay mo naman, next year, makapag-aral ka ulit. Amen kapatid? At balay mo, darating ang araw, ampunin ka ng mayaman na isang tao. Di ba? Di umasenso pa rin ang iyong buhay. Gagawin kang pagpapala sapagkat pinagpala ka ng Diyos. Amen? Now, our God is sovereign. And our God not only knows everything, but He also is in control of everything. Ang ganda nun. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari at alam ng Diyos, kontrolado niya ang lahat ng mangyayari. Are you with me, kapatid? Kaya isipin mo ito, ikaw ba'y naniniwala na uuwi ka sa langit? Totoo ba yan? Na minsan pagka medyo malungkot ng buhay mo, Lord, ano ba, mahal mo ba ako? Sino sa inyo minsan nagtatanong ng ganon? Brothers and sisters, He is sovereign. Kontrolado niya. Maganda nangyari sa iyo ngayong taon, pangit next year, maganda, pangit, maganda, pangit. Kontrolado niya. Sa dulo, dadaling ka pa rin niya sa langit at bibigyan kanya ng magandang buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, we are secured in the Lord. Are you with me, kapatid? Amen. Psalms 147, verse 4 to 5. Malapit na po tayo. He determines the number of stars. Sabi nga natin, stars. He gives each one a name. Our Lord is great and His power is great. There is no limit to His understanding. Wow! Unlimited ang kaalaman ng Diyos. Ikaw, unlimited din bang yung kaalaman? Sino ang mga matatalino dito? Taas nga kamay. Sino yung mga mahihilig sa showbiz? Ilang stars ang kilala mo sa showbiz? Ay sa mga nag-aaral, ilan mo ng constellation ang alam nyo? Alam ko, sasagot nyo, Big Dipper, Pastor. Yun lang din alam ko. Yung Orion, yung mga ganyan. Amen? Sa mga artista, sino ang star for all season? Ay, alam na nila. Sino ang megastar? Sino ang diamond star? Yung pa lang ang star na alam nyo. Pero tingnan nyo ang Diyos. Siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga star na yan sapagkat ito ay nilikha ng ating marunong at matalinong Diyos. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Matthew 10:29, 2 sparrows cost only a penny, but not even one of them can die without your Father's knowing it. Look at that. Isipin mo yan. Isipin mo yan, ha? Alam ng Diyos kung may isang ibon, uwak man yan, o manok na mamamatay. Tama mga kapatid? Tuta nga binibili mo ng dog food yung mga shih tzu. Mas mahal pa doon sa kinakain mo. Nag-aalala ka. Hello? Tuta lang yan.
how much more ikaw na anak ng Diyos. Amen na kapatid? Ikaw na masipag, ikaw na laging laman ng church, ikaw na laging nagdadasal sa Diyos, kaya ka bang pabayaan ng Diyos? Anong sagot natin? Hindi po. Are you with me kapatid? Amen. Kayo pa kaya na mga anak ng Diyos? So what is my point? Brothers and sisters, hindi bumaba si Kristo sa mga ibon. Siya ay bumaba para sa mga tao, sa kanyang mga anak. Kaya kapag ikaw ay namatay sa gutom habang naglilingkod ka, mahina yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen na kapatid? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, hindi siya papayag na ang isang ibon ay babagsak sa lupa. How much more pag anak ka niya, hindi papayag ang Diyos na mamatay ka sa gutom sapagkat ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you with me kapatid? Now, sabi ng aming Bible teacher na si Pastor Emmy, baka ganito pang mangyari. Babagsak muna ang lahat ng mga manok, ng mga ibon sa lupa. At pag bumagsak yan, bago ikaw, kunin mo na yung mga bumagsak, pulutin mo, balatan mo, at iprito mo para ikaw din ay makakain ng chicken joy. Buhay kang bata ka. Can I hear amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Susugpa ni San Lucas, Luke 12:7, last two verses. Even the hairs of your head we have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. No? Kinumpare ka na naman sa ibon, sparrows. Alam ng Diyos, bilang ng Diyos ang buhok mo. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Alam din ng Diyos na mas marami pa ang buhok mo kaysa sa laman ng wallet mo na pera. Amen na kapatid? Pero sabi niya, hindi kanya pababayaan kasi alam niya ang iyong pangangailangan. Can I amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. That is very personal. Amen na kapatid? Na alam ng Diyos lahat ng buhok mo, how much more yung laman ng wallet at pitaka mo. Alam niya kung paubos na. At kung paubos na, anak, receive your unlimited favor. Sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Shout amen! Amen. Are you still with me? Are you learning so far? Ayan, last verse na natin. Ayan. Psalms 139, 1-3. O Lord, you have examined me, and you know me. You alone know when I sit down and when I get up. You read my thoughts from far away. Verse 3, you watch me when I travel and when I rest. You are familiar with all my ways. Amen mga kapatid? Alam ng Diyos kung saan ka nagpupunta. Alam ng Diyos kung sino yung mga kasama mo. Alam ng Diyos anong pinaggagawa nyo doon. Alam ng Diyos ano ang iniisip mo. Kilala ka ng ating Diyos na buhay. At alam din niya, no, kung ano yung kurso na bagay sa iyo. Sa mga pag-graduate, alam nyo ba yung kursong kukunin nyo? Alam ng Diyos ang kurso. Alam ng Diyos ang trabaho na bagay sa iyo. At alam din ng Diyos ang tao na babagay sa iyo. Amen na kapatid? Amen po ba? Huwag mong ipilit sa sarili mo yung sa taong ayaw sa iyo o yung hindi ka gusto. Bakit? God wants you to be happy because you have His unlimited favor. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still convinced with that? Amen. So next week po, pag-aaralan natin ang letter C ng ating pong lesson. Ano po yung letter C? God is an omnipotent God. Amen. Tayo po tayong lahat. What is our Macarius challenge, everybody? Believe that the unlimited God lives inside you. Isa pa nga po, believe that the unlimited God lives inside you. Do you believe that, mga kapatid? Do you believe that? Ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya kung ang Diyos ay kasama natin, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Let us pray. Father, we're so thankful for today's message. As we have the very start of this very lesson entitled Unstoppable Momentum Through Unlimited Favor. Lord, salamat sapagkat pinaunawa mo sa amin. We have an unlimited God. And that's all. Dahil ikaw ay unlimited, maraming pagpapala na sa iyo.
Lord, teach us and cause us to know paano po namin makukuha ang mga pagpapala na yan. And one thing is to love you more, to obey you more, to serve you more, upang patuloy na matuwa ka sa amin, Panginoon. At higit sa lahat nga, dahil nga ito'y pabor, even we are undeserving, that sometimes nangangako kami sa iyo, nababali namin, pero Lord, nariyan pa rin ang iyong pagpapal. Thank you for that unlimited favor. For you favored everyone, lalo na ang iyong mga anak. Salamat kay Kristo na naging daan ng lahat ng mga pabor at pagpapala na yan. Grace and truth came through Jesus Christ. Father, we're so grateful, we're so thankful, and thank you for all the unlimited favor na binigay mo po sa lahat ng iyong mga anak. Sa lahat ng pangangailangan nila, Lord, nandyan ang kasagutan. Sapagkat hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Kung paano ang mga ibon ay pinapakain mo, at ang mga buhok namin ay bilang mo, alam mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya Ama, salamat sapagkat mahal na mahal mo kami. Kaya naman Lord, ang tanging namin gagawin ay maglingkod, at magpurit, magpasalamat sa iyo. Ito po ang aming sangat panalangin in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Palapakan natin si Lord. Ano po ang ating Macarius Challenge? Believe that the unlimited God lives in you. Yan. Inside you. Yan. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Salamat po sa mga na-bless. At kung kayo po na-bless, pagpalain din naman po natin ang gawain ng Diyos through grace giving. God be all.